Okay, so mabilis sa BTC. Siguro mga 10 minutes lang to, no? Bago ako matulog. At medyo nagkakaroon na ako ng extra time para makapag-update, no? Medyo gumagana kasi yung trabaho ng onte. Pero di natin masabi, di natin sure. Hindi ko rin sure. So anyway, meron tayong galaw sa BTC ngayon, no? Nagpapump tayo, no? Nagpapump. So, pag-uusapan natin yung, kung anong possible move ng BTC. Kung pwede ba natin masabing bullish ba ang BTC or magiging bearish ba siya. Titignan natin yan sa short term time frame dito sa area to. Tsaka titignan din natin ang impulse wave theory. Okay, so medyo matagal na tayong hindi nag-i-impulse wave theory ng maayos, no? Puro ano lang, puro mga ang tawag dito, yung mga regular na klaseng TA lang na puro resistance support lang, no? So ngayong araw na to, try natin dagdagan ng ng some sort of impulse wave theory, or more like puro impulse wave theory tayo, no? So sa una kong makikita dito sa galaw na to, meron tayong potential na some sort of dalawang wave dito, or more like tatlong wave dito, no? Meron tayong 1, 2, 3 na ganyan na wave of some sort, no? At kung titignan natin to sa daily, so sa 4 hours meron, no, na parang some sort of 3 waves dito na possibly hindi pa tapos. Possibly na hindi pa tapos, no? Meron din tayong inaabangan na meron tayong ABC correction of some sort, 1, 2, at babagsak na ganito, or possible na eto na yung A, B, C, or tama, ganyan, A, B, C. Then ang kakalabasan nito, meron na tayong first wave, second wave, kung saan naman to, no, di natin sure. Then meron tayong third wave. Okay, so ang natin, ang pinaka guide natin, meron tayong dalawang move. Meron tayong bearish na malaki-laki, at meron tayong ABC, then bullish 1, 2, 3. Okay, so itong part na to, hindi natin sure kung saan banda babagsak to. Pero may idea tayo o paano natin mahanap yan. So sa meron tayong macro bearish, meron tayong macro bullish correction, no? Bullish correction, ibig sabihin magbabagsak muna na onte bago mag-pump. Okay, so tignan natin, hanapan natin ng mga confluences, no? So sa kung ito ang first wave ng bullish at meron tayong paparit na second wave, ano ang alam natin sa second wave? Madalas ang second wave umaabot ng 0.5, no? So double check natin, 0.5, wala pa siya, no? Meron pa siyang possibility na bumagsak pa dito sa mga area to. Okay, may possibility pa bumagsak. So ang kailangan natin bantayan ang 22,300 hanggang possibly 20k, no? So isa yun sa mga kailangan natin bantayan kung babagsak pa tayo. Most likely, para masabi natin makukomplete ang impulse wave theory natin, kailangan talagang bumagsak nito minimum of 22,300. Okay? At syempre, wag naman lower than ng 18k siguro. Wag lower than. No, siguro ito yung maximum talaga. Ito yung maximum, pero pag nag-lower low tayo, ang aabangan na natin yung mga susunod na levels, yung 14k, ito. At yung mga susunod pa, possibly baka mga 10k hanggang itong area to, no? Itong area to, baka dito pa sa mga area to, para masabi natin na magbo-bottom out na ang BTC. Hindi natin masasabi, no? Pero kailangan talaga at least dito sa mga area to ang second wave. Okay? So control Z ko lang saglit. So meron tayong meron tayong target na papuntang 23. Nakalimutan ko na agad, no? Ano nga ba ulit yun? Hindi kasi ako makakonsentrate, na medyo inantok na ako 22 pala, 22k hanggang 20k, no? Okay. Then tingin tayo sa 4 hours. So alam natin na meron tayong some sort of 3 waves dito, no? Meron tayong 1, 2, 3.
Ito bang 3 waves na to, masasabi natin ABC correction done? Or meron bang third wave dito na may kasunod na fourth at fifth? Titignan natin. Teka lang, ayos ako. Nag-aamat ako ng mata ko eh. sorry. Okay, so tignan natin. So ang ang rule sa third wave madalas pag na-reach ang 1.618, tumataas yung probability na meron tayo. Alisin na natin itong mga to, no? Wala lang silbi itong mga to. So habang nagsasalita ako, alis ako. So ang madalas na rule sa 1.618 tuloy nasabi ko na yung sagot. Madalas na rule sa third wave ay nakakaabot ng 1.618, no? So alisin ko lang itong mga to. Actually, hindi natin kailangan itong mga to, no? Yan. Iwan lang natin itong mga ibang to, yung medyo mas may idea tayo na possible move in case na possible na parang ganito, no? Baka kasi meron tayong resistance dito in case mag-push up tayo, no? Hindi natin masasabi, kaso matagal pa yun. So actually baka tanggalin na nga, huwag na nga, basta inin. Anyway, tignan natin. So meron tayong some sort of first wave, second wave, third wave dito. So ang kailangan natin i-measure dito yung third wave, no? So pag i-measure natin mula sa taas pupunta sa ilalim, kung ma-pinpoint, taga lang uulitin natin, zoom in tayo para lumaki yung mga candles. Ulitin natin sa pinakaitaas, pinakailalim, then dito mapapansin din natin, no? Siguro may some sort of 1, 2, 3, 4, 5 to, no? Na impulsive move pa. Double check natin. Kaya lang, mabilis lang. Umaabot naman ng umaabot naman to ng 1.618, kaso parang masyado maiksi to, no? Pero hindi natin masabi. Pero pwede kasing leading diagonal rin to. Tignan natin kung mayroon ba. Oh, may parang leading diagonal to, no? Pwede natin masabi may some sort of leading diagonal, no? Baka ganito. Ganyan. Na falling wedge, no? Tapos mag-ABC correction. So anyway, ito yung number 1. Tapos meron tayong number 2 dito. Yung number 2 natin dito, interestingly, meron tayong A, B, C, no? Tatlong wave. So possible na meron tayong first and second dito, na first, second. At itong kaya dito tayo nag-fibs, no? Mula dito sa taas, baba hanggang sa second wave, kasi para ma-measure natin yung third wave. So saan tayo nagba-bounce? Sa 1.618, no? Hindi magandang sign to kapag sa 1.618 tayo nagba-bounce. Okay lang, maganda sana kung dito tayo nagba-bounce sa mga area to, no? Or dito. Ang kinakalabasan na reach natin ang 1.618 2 times. So magkakaroon tayo ng reaction. Meron pa tayong some sort of bullish divergence ata dito. Meron tayong bullish divergence. Tignan natin ang RSI natin. Meron, no? Meron. Pero nasa no? Above 50 na, dito pa lang yung price. Okay, dito pa lang yung price. So madalas kapag naaabot tayo ng 70 RSI dito, no? Banda dito. Tingnan natin. 70 RSI, nagkakaroon to ng malalakas na drop, no? Or magkakaroon ng rejection sa mga area to. Ito, for example, mga 70 RSI, babagsak. Mga 70 RSI, babagsak. Di natin sure kung mag-overbought ba siya. Pero sa ngayon, mabilis umangat ang RSI natin sa napakahinang push-up. Okay? Medyo mahina, no, ang push-up natin. Pero titignan natin yan sa volume. Ayusin natin ang RSI natin saglit. Volume. Ang volume natin, may signs tayo ng weakening volume sa pag-push down. Okay? So,
nag-i-indicate of some sort of ano to, no? Kaso, oh, okay. May napansin ako, no? So, madalas ang third wave, pinakamalaking volume. Meron tayong bilang dito na 1, 2, 3. At siya ang pinaka-impulsive at pinakamalaking volume madalas. Sa move na to, ito ang pinakamalaking volume. Na pasok din ang requirements para maging third wave siya kapag nakakapunta tayo ng 1.618. Okay? So, lahat ng ng conditions para maging third wave to, nami-meet. Okay? Nami-meet. At madalas kapag nagkakaroon tayo ng third wave, na magkakaroon tayo ng some sort of fourth wave dito, ang galaw nito ay medyo pa sideways na medyo parang mahinang recovery. Okay? So, masasabi natin sa bearish case, nagre-recover lang to bago bumagsak ulit. Sa bullish case, yung pinag-usapan natin last time na nagkakaroon tayo ng malaking wick to the downside. Yan, wick. Tapos magkakaroon pa ng isa pang lower low. Ito. Pero pahina yung volume, no? Pahina yung volume. Yan. Then, magkakaroon tayo ng reaction to the upside habang pataas ang volume. So, pwedeng maging bullish to. Okay? Pwedeng maging bullish. So, ayun lang yung gusto ko i-point out, no, na pwedeng maging bullish. At meron tayong bullish divergence. Pero, dito tayo titingin sa fibs. So, alam natin, meron tayong 1.618 dito. Meron tayong bullish divergence. Ito bang push-up na to, makakaabot ng mga levels na kailangan i-break? Ayun yung pinakatanong. So, tignan natin. So, kapag pupunta tayo ng fourth wave, madalas ang fourth wave 0.382 ang target. 0.382, no? So, mula dito, teka, tama ito. Number 2, number 3. O, tama. Number 2, number 3. Then, mula dito sa number 2 hanggang number 3. 382. Alisin natin itong isang fibs natin. O, umabot na siya ng 236, no? So, pwede pa tayong umangat hanggang 382. Okay? Kapag na-reject tayo dito sa area ng 382 or dito sa mga area to, no? Dito sa mga area to, itong area to. Yan. Kapag dyan tayo na-reject, pwede tayo maka-expect ng continuation to the downside. Okay? At ang 236 isa sa mga minimum targets ng fourth wave to. Minimum targets. Ang 382 ang madalas na target ng fourth wave. Okay? Bago siya bumagsak. At ang maximum target ng fourth wave umaabot hanggang dito sa area to, no? Zoom in tayo. Dito sa area to, which is around 0.618. Kasi hindi pwedeng ma-overlap niya tong first wave. Di ba first wave to, no? Meron tayong 1 dito, 2, 3. Pwedeng umabot yan hanggang dito, 4, then 5. Okay? So, sa case na to, hanggang 618 ang maximum target or dito sa mga area to. Pero sa nakikita natin, masyadong mataas to, no? At yung RSI natin, mataas-taas na rin. Okay? So, mga importanteng targets, most likely dito sa area to, no? Kung umangat man, kung mag-push up man tayo, dito tayo sa 0.5 siguro. Hindi natin masasabi, So, meron tayong signs of bullishness, pero sa short-term time frame, medyo hindi ganun kaganda yung bullishness niya. Saktong bullish lang na parang recovery. Pero yung recovery, hindi pa ganun nagpapakita yung volume na may sign of magandang recovery. Pero ang RSI natin, medyo mataas-taas na agad. Okay? So, hindi ganun kagandang sign na mataas-taas agad ang RSI natin. Okay? So, ang natin, ang pinaka masasabi nating conclusion, no? Mas higher probability na magkakaroon to ng recovery
Meron tayong bullish divergence. Meron tayong some sort of, lalo na kapag na-break niya tong ano, no? Na-break niya tong some sort of, ito. Yan, some sort of resistance dyan. Kapag na-break niya yan, meron tayong confirmed na tapos ng, o hindi naman tapos, or more like confirmed na, nangyayari na ang bullish divergence. Kasi may possibility na umangat dito sa mga to bago tayo bumagsak na naman. Okay? So ano pa ba? So magiging ano to, no? Magiging 5 waves to, no? Medyo umuulan, no? So pasensya na lang, medyo maingay yung ulan, no? So possibly maging 5 waves to. Kapag naging 5 waves, meron tayong confluence. Meron tayong 1, 2, 3. Sabihin natin mga banda dito yung 4, 5. At magkakaroon tayo ng reaction to the upside na naman. ABC na mas malaki. Then 1, 2, 3, 4, 5 na naman ang kakalabasan para sa either C wave or mas malaking third wave. Okay, dito na papasok yung pinag-uusapan natin sa daily. Dito, yung pinag-uusapan natin sa daily na possibly umabot tayo ng 22K or 20K. So, ang structure nito ABC correction na zigzag correction na meron tayong A, B, C of some sort dito. Na tigpa 5 waves yan. Na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 3 waves na malaki. 1, 2, 3. Tapos isa pang 5. 3, 4, 5. Kung dito siya maging lalanding or mas maliit pa to siguro. No? Hindi ko na hindi ko na ma-edit, no? Pwedeng dito yan. Okay? So, ang pinakababantayan natin, kapag after nitong mag-recover, after nitong mag-recover na mag-ABC correction na ganyan, kailangan natin bantayan tong part na to. Okay? Kasi kapag ito masyadong malalaki, na 1, 2, 3, 4, 5, malalaki, expect natin hindi ABC correction to. Okay? Expect natin hindi ABC correction na at isang napakalaking, ito, burahin ko lang to, no? Yan. Isang napakalaking 5 wave counts itong kakalabasan. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 lower low most likely. Kaya natin pinag-uusapan tong daily, no? Yung kakalabasan. Then, makukomplete natin tong zigzag correction na mas malaki. Itong part na to. Yan, mabubuo natin yan. Meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C 1, 2, 3, 4, 5. Then, pump na. Okay? Kaya nakakalabasan na possible move para sa lower lows. Kapag yung higher low naman, kailangan makomplete na itong A, B, C dito. Okay? So, ang pinaka-importanteng babantayan natin, itong susunod na galaw na yan. Kung magiging third wave ba siya or magiging C wave lang ba siya. Okay? So, yun lang siguro update natin, no? Trading ideas, pinakita ko yung fibs, no? Most likely, kung long, medyo late na tayo mag-long dito, no? Kasi sa index kasi, no, wala tayong actually bullish divergence dito. No, walang bullish divergence, oh. Uusog natin to the right, ha. Higher low. Pero sa 4 hours for some reason meron. Bakit kaya ganun? Oh, bakit kaya ganito to? Oh, lower low to, pero higher lows tong RSI natin. Bakit kaya ganun yung itsura ng daily? Weird. 25,253. Oh, literal mas mataas to, no? Ang tawag doon? 25,253. Ito. Nawawala yung extra data sa index, no? Bakit kaya ganun? Dapat banda dito yung price niya, no? Bakit kaya hanggang dito lang tong week na to? Nasa index naman ako.
So medyo may weird data binibigay yung index, no? Sa 4 hours lower low to. Pero pag pupunta natin sa daily, sorry. Sa daily lower low to, sa 4 hours higher low to, no? Bakit kaya? Medyo di ko sure kung bakit ganun yung nakikita natin, no? Baka nagloloko na naman yung index siguro or yung trading view. Pero anyway, late na tayo mag long dito, masasabi ko. At ang pinaka trade na pwede natin abangan dito, actually baka merong ano to, no? May parallel channel siguro of some sort. Ganyan, possible. Dito rin tayo nagtitrade sa gitna. Pwedeng natin ganyan. Most likely parang hindi natin masabi, parang mahirap yan to. Meron din kasi parang ascending triangle dito na ganyan of some sort siguro, parang ganito, parang ganyan kasi nag-breakdown. Teka, alay, no? Parang lang to, no? Parang consolidation lang talaga to, at nagbe-break out tayo sa consolidation na yun. So tignan natin. Wala tayong mabuong maayos na parallel channel, no? Parang ganyan siguro. Masyado mahirap. So ang pinakagalaw nito, kung lang tayo, kung medyo conservative tayo, yan, pwede tayo mag-short dito actually, no? Pero yun nga, sabi ko, kapag gagawa tayo ng correction of some sort, siguro magkakaroon tayo ng reaction to the downside dito mas maliit, tapos magkakaroon tayo ng A, B, C na mas malaki. Aabot tayo ng mga bandang 27, which is yung 382. Pakita lang natin mabilis, ha. Dito sa taas, dito sa ilalim, 382. Itong area to, 382. So pwede tayong mag-short para sa day trade siguro. Day trade dito sa area to, short, take profits mga banda dito, or sabihin natin baka bumaba pa na konti, para lang ma-check kung saan tawag dito, magbabounce. Lagi nyo lang gagamitan ng fibs, no? May nag-leave dun sa sleep call na nasa group ko. So anyway, 0.5 at 618, no? Ganun lang. Take profit, possibly mag-push up na yan, okay? Then doon ulit kayo mag-long, or kung gusto nyo dito kayo mag-long sa 618, no? So yun siguro update natin. Double check lang natin ng mabilis ang S&P at DXY. Okay, parang ganun pa rin, walang masyadong nangyayari sa S&P. Medyo may konting bounce. DXY, ang DXY natin, malaking malaking push to the downside sa 4 hours. Tingnan lang ang daily. Week sa taas, medyo hindi magandang sign para sa DXY. So may possibility na bumagsak to, no? Napag-usapan natin dito na parang meron pang kasunod tong itong DXY na pagbagsak pa ng isa pang beses bago mag-pump. Possible na mangyari, no? Ito, so may signs tayo, no? Kasi meron tong some sort of descending channel na ganito, na ganyan, na parang kulang to, no? Kailangan kung sabihin natin meron tayong 1, 2, 3 teka, tama ba to? 1, 2, 3, 4, 5, parang kulang, no? At ang 5 na ito dapat 1, 2, 3, 4, 5 pump nakalabasan, or baka AB, hindi pwede, hindi rin pwede. Hindi natin masabi, nakalimutan ko na ginawa ko, no? Medyo tinatamad na yung utak ko mag-isip. Pero ayun lang ngayon, no? Ayun lang yung point, yung gusto kong i-point out, no? Na parang kulang tong 1, 2, 3, 4, 5
bago mag-pump. Parang may isa pang ganto. May isa pang either higher low or double bottom, o possibly baka lower low ng konti bago tayo mag-push up sa DXY. Ibig sabihin medyo bullish pa yun sa crypto at sa stock market kung babagsak pa ito ng konti pa, no? Na isa pang push down. Tapos ang alabasan, baka mag-collapse yung di natin masasabi ko mag-collapse. Yung choice of words ko medyo hindi ko na masyado naiisip kasi naantok na ako. Pero yun lang siguro update natin. Wala na masyadong mapag-uusapan. Ayun na, medyo nagpa-pump na, no, ang BTC. So bantay lang na natin ang 27k area. 27,200 to be exact ata. Tama ba? Mula dito sa taas hanggang dito sa ilalim. Hindi, saktong 27k lang pala, no? Ito, 27k. Abangan lang natin tong area to bago tayo magkaroon ng possible fifth wave pa dito. At baka ayun pa lang ang start ng malaking move na meron tayong 1, meron tayong 2, meron tayong kasunod na 3 kung saan man yan. Or baka ABC correction lang. So yun lang yung siguro update natin. Ingat sa trades. GG's boys.